Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po muli Toroy ng Lanao. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, karanasan naman ng aking pinsang si Making. Maiikling kwento lang po ito sir, pero hango sa tunay na pangyayari. Itong pinsan ko na ito, Sir Alex, simula pa nung maliit pa lang siya na bata, hanggang panahon ng kabinataan niya, nakakakita siya ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Mga bagay na may kaugnayan sa sinasabing kababalagan. Unang karanasan nangyari sa kanyugan ng kanyang lolo. Tumutulong siya noon sa pangungopra, kung minsan ay umaakyat din sa mga puno na kinukuhanan ng tuba ng kanyang lolo. Minsan takip silim habang nasa ibabaw. Takang-taka siya, Sir Alex, kasi sa kabilang niyog ilang metro ang distansya mula sa puno na kanyang inakyatan. May namataan si Making na liwanag sa lupa, tumatalon-talon at paikot-ikot sa puno na yon. Tinitigan niya ng maigi at napagtantong bola ito ng apoy na nagkukulay yellow. Akala niya'y pinaglalaroan siya ng kanyang tiyuhin, pero nang igala ang kanyang paningin ay wala siyang ibang nakitang nandun. Walang ibang tao sa kanyugan na yon. Inilabutan ang pinsan ko sir kasi hindi naman lingid sa kanilang kaalaman ang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan nga sa kababalagan, tulad ng San Telmo. So pinagmamasdan niya lang ito at naghintay sa ibabaw ng puno. Ayaw niyang bumaba nun kasi baka habulin daw siya ng San Telmo na yon. Kaya nanatili lang siya sa taas dahil hindi makakaakyat ang bolang apoy na yon kasi nga matayog. Ngunit ilang sandali pa, bigla umanong dahan-dahan na lumutang paikot-ikot Sir Alex ang San Telmo sa kabilang niyog hanggang makarating ito sa tuktok. Sa takot na baka lumipat sa kanyang pinagpwestuhan, dali-daling bumaba ngayon si Making. Hindi na gumamit ng hakhak o yung ginawang patungan sa puno ng niyog para makaakyat, kundi dumausdos na siya pababa, kaya ang nangyari nagalos ang kanyang dibdib. Minsan pa niya itong tiningala, nang ilang sandali lang dahan-dahan naman itong bumaba, kung kaya sa puntong yon, walang kung ano-ano bumaripas na siya ng takbo pauwi sa bahay nila. Sabi ng kanyang lolo, meron umanong San Telmong nagpapakita sa kanyugan nila kung minsan. Ang huling pagpapakita nito, matagal na umano na panahon. Hindi nga nila inakala na magpapakita ulit. So ayun na nga, walang ideya ang lolo niya kung bakit may San Telmo sa kanyugan, pero maaaring baka may pinatay daw doon ng matagal na panahon. Ang nasabi na lamang nito, ang mundo puno talaga ng hiwaga at kababalagan. May mga bagay na hindi maintindihan, mga bagay na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Simula nun Sir Alex, hindi na nagpapaabot ng takip silim si Making sa bahaging yon. Natakot na baka may mangyari pang hindi maganda sa kanya. At eto naman po ang kanyang ikalawang karanasan. Alas 5 pasado ng hapon, magtatakip silim na, nagpunta siya sa tindahan nila Aling Mayra para bumili ng sigarilyo. Mula sa malayo, natatanaw niya ang isang dalagitang papunta rin sa tindahan na yon, na may kasunod na dalaga sa likod nito. Pagdating ni Makmak doon, naabutan niya ang dalagita na bumibili ng sitsirya. Mag-isa na lang ito at wala na yung nakasunod kanina sa likuran niya, kung kaya naisip ng aking pinsan sir na hindi niya yon kasama. So pagkatapos bumili ng dalagita ay agad itong umalis. Kinusot ni Making ang kanyang mata kasi malabo umano ang paningin niya sa dalagita na yon. Yun bang parang dalawa ang nakikita niya sir, basta malabo raw. Katakatakang pangyayari kasi pagkaharap niya kay Aling Mayra, malinaw naman daw po yung paningin niya, tapos binasa pa nga niya yung sulat sa sigarilyo, malinaw daw talaga. So binalikan niya ng titig yung dalagitang naglalakad palayo, at ng mga sandaling yun ay malinaw na yung kanyang nakikita.
Ilang sandali pa, nagsalita yung tendera. Nagtanong kay Making kung malabo rin ba yung paningin niya sa dalagita. Ala, upo auntie. Kaya nga po kinusot-kusot ko yung mata ko kanina eh. Napansin mo pala? Ako nga rin eh. Pinubad ko nga itong antipara ko kasi akala ko malabo na talaga mata ko. Nung dumating ka hindi naman. Bakit kaya ganun ante? Parang malabo yung mukha ng dalagita no? Hindi ko rin alam. Basta pagtingin ko sa kanya kanina parang ang labo ng mukha niya. Ang narinig kong mga kwento dati, baka may gabay kasi mabait talaga din yung bata na yon. Ganun po ba ante? Malamang kasi yun ang naririnig ko sa mga matatanda noon. Namangha si Making sa narinig niya sa tindera Sir Alex at nasabi na lamang nito na maswerte ang isang taong may gabay kasi nga ginagabayan at inilalayo sa kapahamakan. Ngunit makalipas ang ilang araw noon Sir Alex, umutok ang balita sa baryo nila Making na yung dalagita na yon sinapian umano ng ligaw na kaluluwa ng isang babaeng humihingi ng hustisya. Sa kabutihang palad ay napagaling naman po siya ng albularyo at napalayas yung sumapi sa kanya. Base sa kwento ng dalagita, matagal na umanong nakasunod sa kanya ang kaluluwa na yon na pag-aakala pa niya nung una ay ordinaryong tao lang na maputi. Kahit saan daw siya magpunta mula sa paaralan hanggang sa pag-uwi ng bahay nila, ay bigla na lang pong nagpapakita at sumusulpot ang babae na yun sa kung saan-saan. Na bigla-bigla na lang din naglalaho at kung minsan lumilihis daw ng daan. Inakala pa nga niyang kabaryo lang ngunit ang hindi niya namalaya na hindi na pala ordinaryong tao kundi isang kaluluwa na hindi matahimik. At eto naman po Sir Alex ay karanasan ng aking pinsan sa isang nilalang na talaga namang nagpakilabot sa kanya. Minsan isang gabi sa kubo ng kanyang kaibigan sa bukid. Habang natutulog silang dalawa Sir Alex, takang-taka ang magkaibigan kasi nakaamoy sila ng mapanghi sa paligid. Inaamoy-amoy pa nga nila ang mga sarili noon sa pag-aakalang baka nanggaling sa kanila ang mabaho. Ngunit hindi naman at wala ring mga poultry farm sa lugar na yon kung kaya takang-taka talaga sila noon kung saan nagmumula ang mapanghing amoy. Nawawala raw ito Sir Alex tapos maya-maya ay bumabalik naman. Hinayaan na lang nila kasi nga baka kung saan lang nagmula dinala ng hangin. Subalit pagpatak ng 12:00 pasado ng gabi, habang natutulog maya-maya noon, nagising si Making dahil tumayo ang kasama niya sa kubo sapagkat ng mga oras na yun sir ay mas lalong tumindi ang amoy na mapanghi. Talagang nakakasuka na. Halos mapalundag naman sa takot ang pinsan ko mula sa pagkakaupo dahil pagkatingala niya nakita nitong may nakadungaw sa pintuan ng kubo nila na sobrang laki, maitim at mabalahibong mukha. Nakakakilabot gawa ng mayroon itong mapupula at malalaking mata tapos kulot at mahaba ang buhok. Takang-taka naman ang kaibigan niya sa reaksyon nito Sir Alex sa kadahilan ng wala naman daw siyang nakikitang kung ano sa labas ng pintuan. So ibig sabihin po nun, si Making lang ang nakakita sa kapre na yon na nasa bungad ng kanilang pinto, pinagmamasdan sila habang natutulog. Yung pintuan ng kubo nila sir, bale short po siya. Kumbaga 3/4 lang po yun kung kaya bukas yung ibabaw na bahagi. At yun na nga po, sa umpisa hindi raw gumagalaw yung kapre at nanatili lang ito na nakatitig sa kasama niyang paamoy-amoy malapit sa pintuan. At nung magising si Making at umupo, lumingon daw sa kanya ang higante. Akala raw siguro ng nilalang hindi siya nakikita pero dahil nagkatitigan silang dalawa,
Napagtanto siguro nitong nakikita siya ng tao kaya nang dahil doon sa isang iglap Sir Alex pagkukwento pa ni Making, biglang naglaho ang kapre sa kanyang paningin. Kung dati kwento-kwento lang ng lolo ng kanyang kaibigan ang tungkol sa mga bagay na ganon, tungkol sa kapring nakatira sa malaking puno ng star apple doon, nang dahil sa karanasan napatunayan mismo ni Making at ng kanyang kaibigan na hindi basta kwento ang tungkol sa kapri na yon kundi tunay at totoo. Simula nun Sir Alex ay natakot ang pinsan ko na matulog ulit sa kubo ng kanyang kaibigan kung kaya sa tuwing nagyayaya ito kapag walang kasama hindi na siya sumasama. Natakot na baka maulit ang pangyayari na baka sa susunod ay sakta na sila ng kapre. At eto naman po Sir Alex, ito yung pinaka nakakatakot at nakakakilabot na karanasan ni Making sa tanang buhay niya. Buntis noon ang panganay nilang kapatid sa panganay nitong anak at nakatira sa isang baryo na wala masyadong malapit na kapitbahay. Hindi ko na lang ididetalye ang pinakalugar na pinangyarihan buhat ng kapitbahay lang po nila ang sangkot dito. At siya nga pala, sa lugar na yon pag sinabing kapitbahay, malalayo po yon. Kung baga, metro-metro ang pinag-uusapan. At yun na nga po Sir Alex, minsan isang hapon, inutusan si Making ng nanay niya na ihatid ang pera para sa kapatid nitong buntis. 6:00 pasado na ng gabi nung makarating siya sa lugar ng ate. Mula sa babaan, maglalakad pa ng nasa mga 10 minuto bago marating ang pinakabahay ng kapatid niyang nagdadalang tao. Madilim ang lugar na yun Sir Alex kasi lampara lang ang gamit nila ng mga panahon na yon. As in ang buong paligid talaga, napakadilim dahil halos lahat ng tao roon ay walang kuryente. Kung meron man, battery ng sasakyan ang ginagamit lalo na yung may mga bangka kasi ginagamit yun sa pagpapalaot. At yun na nga po, noong malapit na si Making sa bahay ng kapatid, ilang metro ang layo, nagtataka siya kasi may kung anong nakadungaw sa bintana ng bahay ng ate nila sa may bandang kusina. Nasisinagan kasi yon kahit papano ng ilaw ng lampara mula sa loob. Tingin niya ay isang taong nakaitim, matanda, tapos buhaghag ang buhok Sir Alex na mahaba. Dala ng pagtataka kasi nga, wala namang kasamang matanda ang mag-asawa sa bahay. Pinagmasdan niya ito nung una pero nagtago siya sa puno ng niyog. Ilang sandali pa, umatras ito at dumapa sa mga damuhan Sir Alex kasi yung kapatid pala ni Making noon na buntis, lumapit sa bintana na may dalang lampara. Nanlaki ang mata ng pinsan ko sa kanyang nasilayan sapagkat yung kanyang nakikita, yung matandang kapitbahay ng kapatid niya na usap-usapang bantog na aswang sa lugar na yon. Ang nakakatakot pa, noong umatras ito ng bahagya Sir Alex at dumapa, pagkukwento pa ni Making, hindi ito napapansin ng kapatid niya kahit na may lamparang dala. Na kung tutuusin, ilang di pa lang po ang layo nun. Kung sa bagay, mahina lang din kasi yung ilaw na yun Sir Alex at isa pa, madilim sa labas at nakaitim yung kapitbahay na aswang. Ngunit si Making noon, klarong-klaro niya ang mukha ng nilalang dahil nasisinagan ito ng ilaw ng lampara. Sa pagkakalarawan niya Sir Alex, humahaba umano ang dila nitong aswang na ito na pulang-pula habang nakatitig sa kapatid niyang buntis na noon ay nasa may bintana. Parang asong ulo lang, palabas-labas ng dila humahaba at naglalaway pa. Tapos yung buhok nito ay parang may sariling buhay kasi lumulutang. Sa takot ni Making, dali-dali siyang tumakbo Sir Alex papunta sa kusina habang tinatawag ang bayaw at ang kapatid nito na dali-dali namang lumabas ng bahay na medyo nagulat pa sa reaksyon niya. Yung aswang naman,
Dali-dali ring tumayo nun at naglakad palayo na akala mo walang nangyari. Sa puntong yon, sinabi ni Making na nasa labas ng bintana sa kusina yung aswang na kapitbahay nila. Nakatitig at parang takam na takam sa buntis na hindi man lang nila napansin. Dali-dali namang lumabas ang kanyang bayaw nun pero wala na itong naabutan. Ang bilis lang umanong nawala ng aswang. Kahit na segundo lang naman daw ang pagitan pagkapasok ni Making sa loob ng bahay. Takang-taka talaga ang mag-asawa sa pangyayari na yon. Kasi kanina pa umano sila pabalik-balik sa bintana. Wala naman daw po silang nakita o napansin na may aswang na nakadapa o nagtatago roon kahit na halos nasa harapan lang nila. Ayon naman sa lolo ng pinsan ko, siguro ay mayroon daw agimat ang aswang na yon o kung anumang dasal na ginagamit para hindi makita ng kanyang bibiktimahin. Nasabi na lamang ng buntis, kaya raw pala kung minsan naninigas ang kanyang tiyan, ligalig ang bata sa loob, ay dahil mayroon palang aswang na paikot-ikot lang at nagmamasid sa kanya, na malamang sa malamang naghahanap ng tiyempo para makapambiktima. Dahil sa pangyayari na yan, simula nun ay naglagay sila ng mga pangontra sa palibot ng bahay, lalo na yung buntot pagi kasi maraming nakukuha sa lugar na yon, Sir Alex, sapagkat malapit lang sila sa dagat at mayroon din talagang nagbebenta nun. At dahil nakilala nga nila ang aswang na yan, hindi na ito nagpapakita simula nun, Sir Alex. Tapos, kapag magkakasalubong sa daan, lumilihis daw po ito. Sabi nila, Sir Alex, kapag nakilala mo ang aswang, kailanman ay hindi na umano yan magpaparamdam o manggagambala sa inyo. Kaya sa huli, naging maayos naman po ang paninirahan ng kapatid ni Making doon. Wala naman pong nangyaring hindi maganda at maayos naman po itong nakapanganak. At yun lang po, sir, ang aking maiikling kwento. Marami pa po akong ibabahagi pero sa susunod na lang ang iba. Hanggang sa muli, Turoy ng Lanaw. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.